At kaugnay pa rin sa nagaganap na impeachment trial ngayong araw, makakausap naman natin si Attorney Gregorio Jojo Batelier Jr. para naman may paliwanag sa ating mga kababayan ang ilang mga usapin pagdating sa paglilitis. Attorney Jojo, magandang hapon po sa Zay Chua po ito. Welcome po sa 3 sa tanghali. Magandang hapon din. Good afternoon. Okay, sir. Lumutang po nitong mga nakaraang araw ang salitang involvement po ng ikalawang Pangulo sa mga naging cash disbursement and cash advances para po sa confidential funds ng OBP at DepEd nung siya pa po ang kalihim. Can we say po legally na meron pong direct involvement ang pangalawang Pangulo kahit na lumagda lamang po siya sa mga dokumentong ito na may kinalaman sa pag-withdraw? Yung paglagda, yun ang direct involvement dahil may command responsibility yan eh. She is the head of both departments involved, no? Yung Office of the Vice President, siya ang head. Yung DepEd, she was then the Secretary of the DepEd. So responsible siya for the expenses and the drawings of these two departments. Direct ang ano niya, ang responsibility niya. Tapos sa liquidation reports, pumirma din siya certifying that the sums withdrawn were spent for the purpose of confidential funds or intelligence funds. In that respect, responsible siya for these funds. Okay, sir. So we can say legally na ang head of agency po ang siyang may direktang pananagutan sa lahat po ng mga nangyayaring paglusday di umano sa opisina ng BICE. Tama po ba, sir? Opo, tama. Yes, sir. At kanina nga po, sir, may mga nabanggit na mga pangalan, iba't ibang mga pangalan, katulad ng Ong Pauco, Hart, mga kapangalan ng mga senador. Sir, paano po natin o paano po masisiguro ng impeachment trial na totoo po ang mga pangalan na nakalagay po na tumanggap ng acknowledgement receipts ng OBP? Yan ay para sa akin yung burden of proof na yan nasa defense na yan. Nasa respondent na yan. Kasi ang pinagpipilitan ng COA is wala silang responsibilidad na i-verify na tunay ang mga taong ito. They simply audit based on the submitted documents. So hanggang doon lang daw sila. Yun nga ang suggestion ni Senator Lacson na dapat siguro may further step pa na i-verify. But then, para sa akin, ang burden of establishing na mga tunay na tao ito ay nasa respondent na. Yes, sir. And legally, sir, are they protected po ng law? Yung kanila pong confidentiality? Hindi. Yung confidentiality is the fund spending but the person receiving the purpose. Kaya nga, sinasabi ng COA, kailangan yung purpose ilagay mo at saka yung na-achieve mo yung purpose na sinasabi nyo. Yung intelligence, nakuha nyo. Kaya may documentation. Yun lang person na kinokontak, hindi kailangan na i-disclose. But the results must be reported and documented. Okay, with that, maraming salamat po, sir. At sigurado pong marami pa tayong aabangan sa mga susunod na pagdinig. Muli, yan po si Attorney Jojo Batelier. Thank you.